my beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan, naku po! Sara Duterte, kinasuhan na! Alam nyo, sa totoo lang, agtigar-garlatagnan ni Digong. Bakit ito kanyo agtigar-garlatagnan? Eto na nga, sunod-sunod na. Oo, ha? Sunod-sunod na yung kadyot ng mga kaso ni Sara. Ha? Talagang tinagtan kinadyot ng kinadyot. Diba? Oh, eto na. Mainit-init na balita, naiihain na sa Department of Justice sa mga reklamong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ang pahayag ng VP noong Nobyembre na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay papatayin. Kita nyo mga kababayan, eto na, dahil nga sa kanyang pagbabanta sa buhay ng ating pinakamamahal na Pangulo, kasama ng kanyang may First Lady natin, kasama rin ang Speaker ng bansa, mga kababayan. Eto na mga kababayan, kinasuhan na ng tuluyan. Sino po? Si Sara Duterte! Matapos ho yan, mga kababayan, matapos nga ho na ipahayag yaang pagkaso ng NBI dito kay Sara Duterte, mga kababayan, aba, eto na naman tatay, mga kababayan, umepal! At pinagpipilitan ngayon, mga kababayan, na siya daw ay tatakbo kapag inimpeach nyo si Sara Fiona Inday Pusit Duterte. Sabi, no? Mga kababayan, ibang klase, damandama ang politika. Ha? Pinas! Kamusta ka? Anong nangyayari? Saan ka papunta? Kay rami ng tulad ni Digong, tulad ni Sara, ni Bato at ni Bongo. So, ayan po mga kababayan, kinasuhan na. Oo, ha? Kinasuhan na tapos meron pang nakaabang. Yung alin mga kababayan, yung suhestyon ni Carpio, nakasuhan ng plunder itong si Sara dahil nga po mga kababayan, hanggang sa oras na ito, hanggang sa oras na ito, hindi pa rin na ipapaliwanag sa taong bayan yung kanyang confidential fund kung saan napunta. At isa pa, naibalita ko kaninang umaga, alin po yun? Yung 12.3 billion na hindi maipaliwanag ng maayos kung saan napunta. Ay, grabe na. Grabe, no, mga kababayan, no? Ibang klase. Sako-sako talaga ang pera. Kinukulimbat nila. Eto na, tuloy natin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, tinitimbing nila ng mabuti ang naging rekomendasyon. Sabi pa ni Santiago, wala raw ng impluensya sa kanila. Ayan naman, lagi naman ganun eh. Kapag gagawa na mabuti ang ahensya ng isang ahensya ng gobyerno, mga kababayan, ang gagawin ng mga DDS, ay babatikan. Hindi po ba't ganyan ang ginagawa nila sa Kongreso? Matapos nga na ma-impeach si Sara, binabatikan nila ng kung ano-anong mga chismis nila. At naibalita na rin natin yan. Itong mga taga-balita nila, mga vlogger nila, kung sino-sino pa, iba-iba sinasabi. Yung isa, sabi, sinuhulan ng proyekto. Yung isa, sinuhulan ng isang bag na pera. Yung isa naman, mga kababayan, nakita daw ng kanyang puting ahas. Anak ng pating na yan, Bakit kayo ganyan? Kaya nga hindi kayo manalo-nalo sa gwapo eh. Bakit? Bukod sa mga pangit. Diyos mo, kinangano ka ng itsura eh. Hindi, real talk ako. Kahit pa, nananakit ka eh. Di ba mga kababayan? Bukod sa mga pangit siya. Huwag kasi, Boss Mike. Bukod sa mga ganun yung itsura nila, wag pangit. Bukod sa mga ganun yung itsura nila, mga kababayan, aba, nananalamin talaga sa itsura nila kung ano pag-uugali nila. Biruin ninyo, puro fake news ang dala. Dala-dala nila, ipapakain sa isipan ng tao para maniwala, para makakuha sila ng atensyon. Kaya lang mga kababayan, alam nyo, buti na lang ang mga tao nanonood sa atin. Kung hindi sila nanonood sa atin, hindi sila matatauhan.
at hindi maliliwanagan ang mga isipan. Di ba mga kababayan? Kaya congratulations sa lahat ng mga naliwanagan ng isip. Di ba? Sige, tuloy natin. Sino naman ang nang-impluwensya dito sa NBI? Kayo naman. Wala na bang iba? Santiago, tinitimbing nila ng mabuti ang naging rekomendasyon. Sabi pa ni Santiago, wala raw ng impluwensya sa kanila. Correct. Walang impluwensya. May sarili naman mga isip at saka utak yung mga yan. Hindi naman magiging NBI director kung yan ay mahina ulo niyan. Medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti iyong aming investigasyon. Kita nyo, mga kababayan, nanimbang ho yan. Hindi ho basta-basta inapura yan. Mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi. Ito ho'y ahensya ng NBI. Ano po? NBI ho, mga kababayan, sa pangunguna at pamumuno netong si Santiago na napakasipag din. Kamakailan, mga kababayan, yan po yung dumayo mismo sa bigasan. Bigasan kung saan, mga kababayan, yung mga bigas natin dinadaya. At iniimbak, mga kababayan, buti na lang na-discover niyan. Kaya sa iyo, congratulations po sa ating magaling mahusay na NBI Director Santiago. Baklase, no? Tuloy. Tinitimbang namin mabuti, no? Yung aming investigation team, ng pwesto, limang abogado, plus ako, tinitimbang namin ang lahat. Nanghinga ng reaksyon. Nahimay lahat, mga kababayan, nahimay lahat. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Pero sana naman, isa-isa nyong i-like tong ating live. Hindi kayo nagla-like eh. Di ba, Jocelyn? Pag-likein mo nga yung mga yan. Ito na ang sinampahan ng kaso. Ngayong umaga, maiksi lang ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, and I quote, as expected. End of quote. Dapat mong expect dahil may ginawa kang krimen. Di po ba, mga kababayan? Alam niya na may ginawa siyang krimen na todo tanggi pa nga yan. Anong sabi niya? Sila lang naman nagsasabi na mayroong assassin. Sila lang naman nagsasabi na magpapapatay ako. Sila lang naman nagsasabi na ipapapatay ko sila. Wala ako sinabi ganyan. Di ba, mga kababayan? Ganyan po itong si Sara Duterte. Di ba? Nung nakaraan, sabi niya? Sa speech niyang walang kakwenta-kwenta. Binabasa na lang, mga kababayan, nakakalimutan pa. Dito pa ako, mga kababayan, nabubulol lang. Yung pagkabulol ko, minsan, normal lang yan. Kaya ito, mga kababayan, hindi ho ako nakakain ng pek-pek ng baboy eh. Akala ng nanay ko dapat ang ipakain eh. Pek-pek ng baka eh. Yung pala, mga kababayan, baboy pala. Ayun, mga kababayan, kaya nabubuloy-buloy ako minsan eh. So mga kababayan, syempre itatanggi yan. Itatanggi. Eto, pasok. Naman natin i-deny niya eh. Pero hindi yung nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Correct! Hindi nagdi-deny yan! Alam ba yung video na yan? Mga kababayan, pakita lang natin uli, no? Para maliwanagan ng karamihan. Sapagkat mga kababayan, marami na yata nakalimot sa video na yan, ano? Mga kababayan ko, dapat hindi natin kinakalimutan yan. Eto, tingnan nyo. To the President. Kapag ako, pag si BBM, Sila lang nagsasabi niyan. si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sila Eto, lang mas nagsasabi may mabilis. assassination. Not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDP. Not say that. Kita nyo, todo tanggi na siya. Yan po yung huli niya na mga kababayan, na mensahe sa sambayan ng Pilipino. Please follow my FB account, pakipollow naman. Si Marichu Pundatsu. Opo, yan po yung FB account ni Selpa. Pakipollow nyo naman po.
Para sipagin pa to, mga kababayan, ha? Oo, selfie, ayan, lalagay ko dyan. Mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-follow dyan, ha? Paluhin nyo na yan. Paluhin. Eto na. Sara Duterte, ang matinding revelasyon ng kanyang pagtanggi matapos niyang pagbantaan ang buhay ng Pangulo nating pinakamamahal at ng kanyang First Lady, walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos at ang ating Speaker Martin Romualdez. Nako mga kababayan, eto na. Eto na yung pagkambyo mula sa quinta, abay nilagay sa permera. Ganun kabilis kumambyo itong si Sara. Di ba mga kababayan? Ganun. Oo, eto na. Panoorin nyo. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Not say that. Di ko sinabi yan. Di ko sinabi. Uray pay, nilkataran nyo, takatang-katang ko. Uray pay ka na, nilkataran nyo, tikatang-katang na. Madi na ka no imbaga. Iyo ni Nana, naka-ul-ul ba? Napakasinungaling po ng ating Vice Presidente. Ano po? Huwag ka mag-alala, ma'am, Yan. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbili nun. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Kita nyo? Napakasinungaling talaga. Talaga naman mga kababayan, pagkasinungalingan, bigay nyo na yung corona sa kanila. Opo ha, pero kapag ka, real talk, sa akin ha, sa akin yun. Sa akin yun ha. Baka naman ibigay nyo rin sa kanila. Yung kasinungalingan, PBBM lang malakas, bigay nyo na sa kanila. Pero yung mga real talk natin, yung mga katotohanan na pinapahayag natin, kaya marami tayong napapamulat na mga DDS dyan, bibigay nyo naman sa akin. Gusto nyo, bigay nyo na lang kay Pangulo, okay lang din. Kahit wala na ho ako. Opo, bakit ho? Abay, bilang ganting pala, bilang ating pagbibigay ng pasasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang mga samot-saring ginagawang kabutihan sa ating bansa, sa mga proyektong walang sawa, araw-araw na lang may binabalita. Araw-araw na lang may natatapos, araw-araw na lang may inuumpisahan, at araw-araw na lang nagpaplano kung ano pa ang susunod na proyektong gagawin niya. Mga kababayan, ang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, walang iba po kung hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lupit. Diba? Baka gusto nyo pa marinig para hindi nyo makalimutan. Ang kasinungalingang huling-huli na sa kanyang bibig ay tinatanggi pa. Ganun ho kagaling mambaliktad ng kanyang sinasabi itong ating si Sara. Kung dati may panojok-nojok pa, ngayon biglang todo tanggi na. Sapagkat ho mga kababayan, ang ganyang klaseng tao, kahit naging vice presidente pa, hindi dapat pinapaniwalaan kailanman. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbilin na ako. Pag namatay ako, sabi ko, namatay huwag ka tumigil ha. Huwag kayong tumigil. Hanggang hindi mo mapatay sila. Hanggat hindi nyo napapatay si Pangulong Bongbong. And then he said yes. At saka si First Lady. At saka si Speaker. Oo. Sama nyo na rin yung mga vlogger.
Oo, wag niyong unahin si Mike Cervera, ha? Huli niyo yung gwapo. Ay! Di mo ba? Sabi rito mga kababayan ni Shara, may kadugtong pa yan eh. Sama nyo na ho yung mga vlogger. Ha? No joke yan ha. Sama nyo yung mga vlogger. Ihuli nyo si Mike Cervera. Mahuli dapat yung mga gwapo. Mga kababayan, ayan maliwanag na maliwanag ho yan. Eto na. Ang pagtanggi. Naman natin i-deny niya eh. Pero hindi ho nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Correct, hindi ho nagdi-deny. Nakita nyo naman yung pinakita ko. Yung sinasabi niya na todo tanggi siya at yung sinabi niya na galit siya. Gusto niyang ipapatay ang Pangulo. Di po ba? Saan ka pa? Hindi po nagdi-deny hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Correct po! Hindi lang ho sa Pilipinas. Ang nakarinig, sinakyan ho ng mga media yan, international. Kulang na nga lang, isabit ako dyan. Sana naman, mapag-usapan ako international. Naku po, ayos yan, Di po ba? Aba, yan ho ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa ating sambayan ng Pilipino, sa ating bansa mismo. Abay, nakaka-proud ho ba yan? Hindi po ba't marami tayong mga kababayan na na nahihiya sila sa tuwing tinatanong sila kung bakit ganyan yung ating Vice Presidente. Gusto nang magpapatay. Yaan ho ang balita sa iba't ibang bansa. Diba? Tapos todo deny ka? Alam na ba yan? Inang-ina? Diba? Tuloy. Isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Correct. Isa siyang halal. Tama po. Siyang tunay, mga kababayan. Siya po ay isang halal ng ating bansa. At siya po ay nagbabanta sa halal din na pinunot pinakamataas na leader ng bansang ito, Pilipinas. Ay, kita nyo mga kababayan, saan kayo nakakita ng ganyan? Sa mga Duterte lang. Di ba ba? Sa mga Duterte lang ho kayo makakakita ng ganyang pag-uugali. Ay, tatago nyo pa ba si Pulong at saka si Baste? Wag na, damay na natin. Kita nyo naman, di ba? Si Baste nga lang eh. Pag nakita daw niya si Brigadier, General Torre, mga kababayan, sasampalin eh. Ngayon mga kababayan, magpapakita na si General bigla namang, biglang natakot. Ganon lang ho sila, puro salita pero takot talaga. Ang unang ginang at ang speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats. Correct, mga kababayan. Hindi lang ho to salitaan, labanan ng salita sa salita. Kung hindi po ito'y labanan ho ng ebidensya. Marami ho tayong ebidensyang nagkalat dyan. Tayo nga mayroong kopya. Di ba? Kung tayo may kopya, paano pa kaya ang iba? At tignan nyo na lang sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, at sa mga social media ng taga-ibang bansa. Nakikita nyo mga kababayan, yung mukha ni Sara na galit siya, yun ang makikita nyo sa content nila. Nakakahiya, kababaing, Punadaga Road. Sabi naman sa Pangasinan, mangibabaing. Sabi naman sa Ilocos, mangibabain. Diba, mga kababayan? Nakakahiya hong Vice Presidente ho yung hinalal natin. Nyo pala nyo, hindi ho ako bumoto. Mga kababayan, baka naman gusto nyo mag-like panapaalala ko lang, huwag kayo masyadong malibang. Manalilibang ho kayo masyado sa akin eh. Sa mga hindi ko na shoutout dyan, 3,000 na tayo mahigit. Mag-4,000 na tayo. Alam nyo naman itong channel na to. Pinakamababa, 3,000. Minsan, umaabot pa ng 300 nanonood eh. Pero nyo, 300,000 nanonood? Kayo nakakita ng channel na ganyan. Diba? Tuloy. And that
it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice presidente ay magsasalita ng ganong paraan, sa ganong paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Correct, mga kababayan, dapat nang tanggalin! Tanggalin ang mapang-abuso, nagnanakaw, at walang respetong vice presidente. Hindi po kailangan ganyan ang saliminin nating mga Pilipino, yung ganyang pag-uugali. Kayo po ba? Papayag kayo na ang sasalaminin ng ating mga anak at magiging apo at magiging anak ng mga apo natin ay tulad ni Sara Duterte? Kaya ho, mga kababayan, hindi ho payag ang karamihan. Nagsama-sama na, madre pare, estudyante, basketball player, poker player, ha? Pati yung mga player, saan? Doon, sa mga pasugalan. Nagsama-sama na ho, mga kababayan! Our beloved Boss Mike Cervera!